Iniwan ang lahat para sundan ng Panginoon. Ang talambuhay ni Felix Fajardo. Kapag nangaral ka, huwag ka nang umuwi. Kapag bumalik ka, pipilayan kita. Dahil sa banta ni Itay, nagpasya akong umalis. Yan ang unang pagkakataon na iniwan ko ang lahat para sundan ng Panginoon. Ako ay 16 anyos lang noon. Bakit umabot ng ganoon ang sitwasyon? Hayaan ninyong ikwento ko. Ipinanganak ako noong Hulyo 29, 1929 at lumaki sa isang nayon sa probinsya ng Bulacan sa Pilipinas. Simple lang ang buhay doon dahil bagsak ang ekonomiya noon. Sumiklab ang giyera noong kabataan ako. Nilusob ng hukbong Hapones ang Pilipinas, pero dahil liblib ang nayon namin, hindi kami tuwirang naapektuhan ng labanan. Wala kaming radyo, telebisyon at dyaryo, kaya nakikibalita lang kami sa ibang tao. Ako ang ikalawa sa 8 magkakapatid at kinupkup ako ng lolo't lola ko noong 8 taong gulang ako. Kahit Katoliko kami, bukas ang isip ni lolo pagdating sa relihiyon at iniipon niya ang relihiyosong babasahin na bigay ng mga kaibigan niya. Naalala ko pa nang ipakita niya sa akin ang mga booklet na kanlungan, katiwasayan at nahayag, gayon din ang Biblia. Nagustuhan kong basahin ang Biblia, lalo na ang 4 na ebanghelyo. Dahil dito, gusto kong tularan ang halimbawa ni Jesus. Natutong sundan ang Panginoon. Nagwakas ang pananakop ng mga Hapones noong 1945. Nang panahong yon, pinauuwi na ako ng mga magulang ko. Sinabihan din ako ni lolo na umuwi, kaya umuwi ako sa amin. Di nagtagal, noong Disyembre 1945, isang grupo ng mga saksi ni Jehovah mula sa bayan ng Angat ang nangaral sa aming nayon. Isang may edad ng saksi ang pumunta sa bahay namin at ipinaliwanag niya ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga huling araw. Inanyayahan niya kaming dumalo sa isang pag-aaral sa Biblia sa kalapit na nayon. Hindi pumunta ang mga magulang ko, pero dumalo ako. Mga 20 katao ang naroon at ang ilan ay nagtanong tungkol sa Biblia. Dahil hindi ko naman naiintindihan ang pinag-uusapan nila, gusto ko na sanang umalis. Pero sa pagkakataong yun, nagsimula silang umawit ng awiting pangkaharian. Humanga ako sa awit, kaya hindi na ako umalis. Pagkatapos ng awit at panalangin, lahat ay inanyayahan dumalo sa pulong na gaganapin sa Angat sa susunod na linggo. Ang ilan sa amin ay naglakad ng mga 8 kilometro papunta sa pulong na idarao sa bahay ng pamilya Cruz. Humanga ako kasi kahit maliliit na bata na kasama sa 50 dumalo ay nagkomento tungkol sa malalalim na paksa ng Biblia. Matapos kong madaluhan ang ilang pang pulong, inanyayahan ako ni Brother Damian Santos, isang may edad ng pioneer na dating alkalde, na matulog sa kanila. Halos magdamag kaming nag-usap tungkol sa Biblia. Nang mga panahong yon, marami sa amin ang mabilis na tumugon matapos malaman ng pangunahing mga turo ng Biblia. Pagkaraan lang ng ilang pulong, ako at ang iba pa ay tinanong ng mga brother, "Gusto niyo na bang magpabautismo?" Sumagot ako, "Opo. Gusto kong magpaalipin sa Panginoon kay Kristo." Colosas 3:24. Pumunta kami sa isang malapit na ilog at 2 kaming nabautismuhan noong Pebrero 15, 1946. Bilang bautisadong Kristiyano, alam namin na kailangan naming regular na mangaral bilang pagtulad kay Jesus. Hindi natuwa rito si Itay at sinabi niya,
napakabata mo pa para mangaral. At saka hindi porke inilubog ka sa ilog, isa ka ng mangangaral. Ipinaliwanag ko na kalooban ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita ng kaharian. Sinabi ko pa, kailangan ko punto pa rin ang panata ko sa Diyos. Dito na ako pinagbantaan ni Itay, gaya ng nabanggit sa simula. Talagang desidido siyang hadlangan ako sa pangangaral. At iyan ang unang pagkakataon na iniwan ko ang lahat para umabot ng espiritual na mga tunguhin. Inanyayahan ako ng pamilya Cruz na makitira sa kanila sa Angat. Pinasigla rin nila ako at ang kanilang bunsong anak si Nora na mag-pioneer. Sabay kaming nag-pioneer noong Nobyembre 1, 1947. Naglingkod si Nora sa ibang bayan, samantalang sinuportahan ko naman ang gawaing pangangaral sa Angat. Panibagong pagkakataon para iwan ang lahat ng bagay. Noong 3 taon ko sa pagpapioneer, si Brother Earl Stewart mula sa Tanggapang Pansangay ay nagpahayag sa mahigit 500 katao sa liwasang bayan ng Angat. Ingles ang pahayag niya at pagkatapos, nagbigay ako ng sumaryo ng pahayag niya sa Tagalog. 7 taon lang akong nag-aral sa paaralan, pero Ingles ang kadalasang ginagamit ng mga guro namin. Nang panahong iyon, iilan lang ang salig Bibliang publikasyon sa Tagalog, kaya kailangan kong pag-aralan ang karamihan sa mga iyon sa Ingles. Nakatulong din ito para mapasulong ko ang kaalaman ko sa wikang Ingles. Kaya naman, may alam na akong kaunting Ingles para ma-interpret ang pahayag ni Brother Stewart at ang iba pang pahayag ng Maglaon. Noong araw na mag-interpret ako para kay Brother Stewart, nabanggit niya sa lokal na kongregasyon na nag-aanyaya ang Tanggapang Pansangay ng 1 o 2 pioneer na brother para tumulong sa Bethel. Dadalo kasi ang mga misyonero sa Theocracies in Christ Assembly sa New York, USA, noong 1950. Isa ako sa mga brother na naanyayahan. Muli, iniwan ko ang mga nakasanayan ko para tumulong sa gawain sa Bethel. Dumating ako sa Bethel noong Hunyo 19, 1950 at nagsimula sa aking bagong atas. Ang Bethel noon ay isang luma at malaking bahay na napalilibutan ng malalaking puno sa isang lote na 1 hektarya ang laki. Mga 12 binata ang naglilingkod doon. Maagang-maaga pa lang, tumutulong na ako sa kitchen. Pagkatapos, mga bandang 9:00, nagtatrabaho naman ako sa laundry at namamalansya ng mga damit. Ganito rin ang routine ko sa hapon. At kahit nakabalik na ang mga misyonero mula sa internasyonal na asambleya, patuloy akong naglingkod sa Bethel. Nagbabalot ako ng mga magasing ipadadala sa koreo, nag-aasikaso ng mga suskripsyon, at naglilingkod bilang receptionist. Ginagawa ko ang anumang hilingin sa akin. Umalis sa Pilipinas para mag-aral sa Gilead. Noong 1952, ako at ang 6 pang kapatid mula sa Pilipinas ay tuwan-tuwa nang maanyayahan kaming mag-aral sa 20 klase ng paaralang Gilead. Maraming bagay na nakita namin at naranasan sa Estados Unidos ang bago sa amin. Talagang ibang-iba ito sa nakagisnan ko sa maliit naming nayon. Halimbawa, kailangan naming pag-aralan kung paano gumamit ng appliances at mga kagamitang hindi pamilyar sa amin. At siyempre pa, nakakapanibago ang klima. Isang umaga, paglabas ko, puro puti ang nakita ko sa paligid. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita ako ng snow. At malamig pala yun, napakalamig. Pero walang-wala ang mga adjustment na ginawa ko kumpara sa napakagandang pagkasanay sa Gilead. Napakahusay magturo ng mga instruktor. Natuto kaming magsaliksik at mag-aral sa makabuluhang paraan.
Talagang sumulong ang espiritualidad ko sa tulong ng pagsasanay sa Gilead. Pagka-graduate ko, pansamantala akong naatasan bilang special pioneer sa Bronx, New York City. Kaya noong Hulyo 1953, nakadalo ako sa New World Society Assembly na idinao sa siyudad na iyon. Pagkatapos ng asambleya, bumalik ako sa Pilipinas para sa isang atas. Iniwan ang kaalwanan ng siyudad. Sinabi sa akin ng mga brother sa tanggapang pansangay, maglilingkod ka na sa gawaing pansirkito. Panibagong pagkakataon na naman ito para masundan ang mga yapak ng Panginoon na naglakbay sa malalayong bayan at lungsod para tulungan ng mga tupa ni Jehova. Naatasan ako sa isang sirkito na sumasaklaw sa malaking bahagi ng gitnang Luzon, ang pinakamalaking isla sa Pilipinas. Kasama rito ang mga probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Para madalaw ang ilang bayan, kailangan kong bagtasin ang kabundukan ng Sierra Madre. At dahil hindi naaabot ng pampublikong transportasyon ang lugar na iyon, nakikiusap ako sa mga driver ng truck kung pwede akong maupo sa ibabaw ng mga trosong ibinibiyahe nila. Pumapayag naman sila, pero siyempre, hindi komportable ang gayong uri ng transportasyon. Karamihan sa mga kongregasyon ay maliliit at bago, kaya pinahahalagahan ng mga kapatid kapag tinutulungan ko silang mag-organisa ng mga pulong at paglilingkod sa larangan sa mas mahusay na paraan. Nang maglaon, inilipat ako sa sirkitong sumasaklaw sa buong rehiyon ng Bicol. Ang sirkitong iyon ay binubuo ng mga grupo sa liblib na lugar kung saan naglilingkod ang mga special pioneer para buksan ang mga teritoryong hindi pa napangangaralan. Sa isang bahay, ang tanging palikuran nila ay isang hukay sa lupa na may 2 kahoy sa ibabaw. Pagtapak ko sa mga kahoy, nahulog ang mga ito sa hukay, kasama na ako. Natagalan akong linisin ang sarili ko bago mag-almusal. Habang nasa atas na yon, naalaala ko si Nora na nagsimulang mag-pioneer sa Bulacan. Special pioneer na siya noon sa Dumaguete City. At dinalaw ko siya. Pagkatapos, nagsulatan kami. At noong 1956, ikinasal kami. Noong unang linggo pagkatapos ng aming kasal, dumalaw kami sa isang kongregasyon sa Rapu-Rapu Island. Doon, umakyat kami ng mga bundok at naglakad ng naglakad, pero napakasayang maglingkod sa mga kapatid sa liblib na mga lugar bilang mag-asawa. Inanyayahang maglingkod muli sa Bethel. Pagkaraan ng halos 4 na taon sa gawaing paglalakbay, inanyayahan kaming mag-asawa na maglingkod sa tanggapang pansangay. Kaya noong Enero 1960, nagsimula ang aming mahabang paglilingkod sa Bethel. Sa paglipas ng panahon, marami akong natutuhan sa paglilingkod kasama ng mga brother na humahawak ng mabibigat na pananagutan. Nagkaroon din si Nora ng iba't ibang atas sa Bethel. Sa Bethel, pinagpala akong masaksihan ng mabilis na espiritual na pagsulong sa Pilipinas. Noong una akong dumating sa Bethel bilang isang kabataan, mga 10,000 lang ang mamamahayag sa buong bansa. Ngayon, mahigit 200,000 na ang mamamahayag sa Pilipinas. At daan-daang Bethelite ang naglilingkod para suportahan ang gawaing pangangaral. Sa paglipas ng mga taon, sumulong ang gawain at hindi na sapat ang mga pasilidad ng Bethel. Kaya tinagabilinan kami ng lupong tagapamahala na maghanap ng loteng mapagtatayuan ng bago at mas malaking pasilidad. Nagbahay-bahay kami ng printery overseer sa mga kapitbahay ng Bethel at nagtanong kung may gustong magbenta ng kanilang property. Walang may gusto. Sinabi pa nga sa amin ng isang may-ari, ang mga Tsino ay hindi nagbibili, kami ang bumibili.